So ayan, isang naman simple and easy na idea ibibigay natin kung meron kayong mga ganitong klase ng emergency light dyan. So kung bago ka pa lang again dito sa channel natin, sana wag na wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. Multi-function emergency light. So 350 degrees, pwede natin siyang ikutin yung kanyang ilaw. So ang kagandahan, solar pa siya. So ano nangyayari dito is mahina yung kanyang bright, yung pinakamalakas niya. So dito wala namang problema dahil so ano lang to doon sa super bright niya, yun yung nagiging problema nito. Pag ginagamit siya katagalan, mabilis sumina kahit na naka full charge yung battery. So yun yung naging issue nito. So dati hindi naman daw siya ganun ang nangyayari. So ayan siya. So kung meron kayong ganito, so ito basic na basic, bibigay ko sa inyo yung mga tips and idea kung ganito yung nangyari sa mga emergency light nyo dyan. So yan, naro-rotate natin yan siya. So pakabila, yan. So ayan siya. So ang ilaw niya napakalakas yan, lalo na sa gabi talaga. So ang nangyari nga lang, kapag matagal na siya nagagamit, unti-unti siyang humihina. Yun yung naging sakit nito. So, umpisahan natin. Papakita ko sa inyo dito. So, yan. Pag natanggal nyo na yung buong screw na yan, makikita nyo meron yung tatlong battery na nakaparallel. So, yung nakasama-sama. So, ayan yung kanyang battery. So, tatlo yan. So, bali, ang voltahe lang naman ito, may nasa 4.2, 4.5, nasa ganyan lang naman yan. So, wala tayong problema dun sa sa mismong charging, o wala tayong problema dyan. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano natin ito mare-repair. So ayan yung voltahe nya, may 4.1.137. So kahit na buhayin natin yan, halimbawa i-on natin dito, school na natin ang voltahe. So mapapansin nyo dyan na hindi yan magbabago dahil indication lang na maganda pa yung kanyang battery. So medyo malakas pa talaga yung battery nito. Yun lang, pag ginagamit siya sa super bright niya, yun, doon siya nagkakaroon ng problema. Unti-unti daw siyang humihina pag matagal na. So ayos naman daw sa battery, naka-indicate naman na full charge lagi yung battery niya. Kaya nagtataka sila kung bakit daw nagkakaganon na unti-unting humihina, baka mahina na daw yung battery. So tingnan naman natin, okay naman para sa okay naman yung kanyang battery. So ito yun, i-rotate natin ng gano'n. Pag binuhay natin yan, so dapat maglipat siya. So may kapakita sa inyo. So ito kasi importante, tatanggalin natin yung kanyang head dito sa may yung hindi malakas. So ito yung bulikod ng board nung super bright natin na ilaw. Kung gagawin nyo dyan, ang diskarte kasi ang nangyayari dyan, nag-overheat yan. So kaya hindi kinakaya ng led yung sobrang init, kaya nangyayari humihina yung ilaw mismo. Kaya ang gagawin natin dito na diskarte, magdadagdag tayo. So magdadagdag lang naman tayo ng heat sink, kumbaga sa ano niya, so yung cooling niya. So babawasan natin ng konti, at least kahit pa paano makakatulong naman na mabawasan niya yung bigla ang pagbaba. Kasi ito pag binuhay mo to, una malakas, pero maya maya mapapansin mo talaga na humihina siya ng humihina. So parang hindi na nagagamit yung talagang purpose dong ilaw na super bright natin. Pero hindi naman ganun, siyempre hindi ganun sa ating kahina. So ang gagawin lang naman natin, pag meron kayong ganito, mag-add kayo ng cooling nya, dahil sa katagalan yan, yung mga lead kasi pag matagal na, unti-unti yang tumataas, so umiinit din siya. So yung nai-stress na yung mismong ilaw, kaya yung ating heatsink hindi niya na kinakaya. So pag maganong klase na siya, so mag-a-add lang tayo dito ng konting heatsink. So pwede mas maganda, mas malaki kung meron kayo mas malaking washer o mas flat na bakal dyan. So pwede nyo i-ano dyan, idikit sa likod nyan para makatulong ng mas maganda yung cooling nya. Ganyan na siya ngayon. So natuyo na yan. So pwede na natin yan siyang ibalik. So pag mga ganyan, ito kasi medyo mababa lang yung clearance. So kailangan natin yan minsan na
bawasan kung sasayad mismo dito sa paanong ilaw na to na lead na isang klase. So kasi baka ma-short siya, o minsan kasi hindi mo siya maigpitan, may ganun time siya na pwede mo siyang linisin yan, no? So binawasan ko ng konti para make sure na hindi ako kakabahan na sasayad siya sa ilalim. And mapapansin nyo rin naman yan na hindi nyo mahihigpitan yung lock ng ilaw. So, ito lang naman yung ginawa natin ng paraan dyan para madagdagan natin yung cooling niya. Kasi kung kahit ano, mapapansin nyo yan, subukan yung hawakan niya na binuhay nyo yung super bike niya, napakainit yan, hindi nyo mahawakan basta-basta yan dahil nga yung heatsink is sobra na yung init din niya na kinakaya, kaya kadalasan talaga hihina yung ilaw na to. So wala namang problema sa issue sa ilaw, gumagana naman yan siya. So power natin siya para makita nyo na wala talaga tong problema. So ayan, kita nyo napakalakas ng ilaw nito. So ayan, mapapansin nyo yan, kadalasan masabi nyo bakit parang ang hina niya, full charge naman yung battery. So ayan, sana mayroon kayong natutunan na diskarte kung may mga ganito kayo. So pwede nyo gawin yan. Bali hanggang dito na lang muna pala. At kung bago ko palang again dito sa channel natin, sana wag na wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe, stay safe.